sangguniang panlalawigan. Sasagutin ang tanong ng mamamayan at bibigyang pugad naglilingkod sa sambayanang Marinduqueño, Lynn Angeles on board. Tatalakayin ni Bukal Lynn Angeles ang mga kaganapan sa sangguniang panlalawigan. Sasagutin ang tanong ng mamamayan at bibigyang pugay ang magagandang ginagawa ng ating mga kababayan. Kasama ang Bukal ng Lalawigan, Adeline Lynn Angeles, dito sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3, at sabay na mapakikinggan sa radyo nating buwak 105.7 FM tuwing araw ng Sabado, alas 5 ng hapon. Lynn Angeles on board! Pag-asa, Caprodelas ng Punong at siyempre si Cap Reynoso ay ating binabate sapagkat meron din tayong special na panauhin dito na napakalaking biyaya na makasama po natin. Binabati rin po natin ang ating kapatid, ang aking advisor, Tita Meli Aguirre. Konsehal Aguirre, pero pasensya, lagi kasi kung binabanggit pa rin, Bukal Aguirre, kasi nakasama ko siya ng matagal na bukal at alam ko, napakabait ng tao yan. Bukal or Konsehal Meli Aguirre, siya po ay nakikinig sa atin at siya po ay nagbibigay sa atin ng mga suggestions kung paano pa mai-improve itong ating programa. Sabi niya sa akin nung nakaraang tumawag siya sa akin, Bukalin, bawas-bawasan mo yung pag-Ingles para mas totoo naman po yun. Minsan lang ho ay nadidire-diretso, lalo na kapag ang binabasa natin ay yung mga titulo ng ordinansa na mga ipinasa ay kung bakit naman lahat ay nasa wikang Ingles. But sigurado po na tayo po ay mas magsasalita sa pamamaraan na higit na nauunawaan ng ating mga kababayan. Gayon din, Happy Fiesta! October 7, bukas. Fiesta ng Holy Rosary, at binabati rin po natin Cap Noli Quindosa. Ngayon ho ay buwan ng Santo Rosario, October, kaya nga po simula noong October 1 at hopefully hanggang katapusan at sana'y araw-araw sa atin ng mga Katoliko ay talagang nire-remind natin ang lahat, pati na po ako dahil paminsan-minsan ay nakakaligtaan ko ang magdasal ng Santo Rosario para sa gabay ng ating mahal na ina. At gayon din po, binabati natin ang mga dati nang nagbigay ng comment sa ating programa pero hindi natin masyado na recognize mga kind words at mga pagbati. Ma'am Angela Padolina, Johnny Reynoso, si Arlene Luna Convenido, si Rhea Niña Malco, Jason Pamplina, Rexel Vito, Beverly Rodil, si Ronald Hernandez, ating kapatid, Baby Roma Santa, Beatriz Fuente, Dil Infante, Mika Crizel, si Ronald Magdurulan, si Konsehala Joam Morales. Salamat po sa inyong pakikinig at gayon din Attorney Benjo Buenviaje, salamat po sa inyong pakikinig. Mary Ann Regis, Maricidion Ribamonte Recto, Richard Pantoja, Sir Louis Drese, Jessica Olores, Ma'am Jessica, Ma'am Grace Constantino, si Bocalo, Konsehal Meli Aguirre at ang kanilang pamilya, Joy Roldan, Ana Joy Lovito, Sir Roliuque, Sir Potpot Alcantara, Sir Richard Fidelino, Sir Rafi Romasanta, Sir Carl Timothy Diaz. At gayon din po sa mga tagapakinig natin at taga-subaybay sa Buwak, Jerry Alcaraz, Ma'am Rualio,
Ma'am Mendoza, Sir Morera, at Ma'am Cherry Mercener, sa inyo pong patuloy na pagsubaybay. Maraming salamat po, at nawa po ay kayo ay kahit papano merong na kikitang maganda dito po sa ating programa na nakakatulong po sa ating buhay-buhay, sa ating komunidad. Sa lahat ng mga tagapakinig natin na kumakain ngayon sa mga karinderya, sa mga restaurant, sa mga miyembro ng TODA natin, sa mga nanay at misis at saka mister na mababait na ngayon ay nagluluto siguro. At ganyan sa mga nagtitinda sa palengke, lahat ho ng mga kababayan natin, mga mangingisda at mga manggagawa, magsasaka na nakakasubaybay dito sa ating programa. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa atin dito sa ating programa. Lynn Angeles on board. Ito pa rin po ang inyong bokal, Lynn Angeles. Time check, it's now 11:15 ng umaga. Patuloy po kayong sumabaybay dito sa ating programa. Naglilingkod sa sambayanang Marinduqueño, Lynn Angeles on board. Kasama ang bokal ng lalawigan, Bokal Lynn Angeles. Dito sa radyo natin Santa Cruz, 104.5. Tuwing Miyerkules, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Lynn Angeles on board. Okay po, dire-diretso po tayo sa ating programa at alam po ninyo, ang buwan ng Oktubre rin ho ay napaka-espesyal para sa atin sapagkat sa buwan ng Oktubre ay sineselebrate ho natin ang ito bilang buwan ng mga espesyal na tao na palagay ko lahat ay naging bahagi ng ating buhay. Wala, without exception siguro, ang buwan ng Oktubre ho ay buwan ng mga guro. Ito po ay sineselebrate yung tinatawag na World Teachers Day. Kaya binabati po natin ang lahat ng mga guro dito sa ating lalawigan, sa lahat ng mga guro dito sa daigdig na naging bahagi ng paghuhubog ng kamalayan at pagkatao ng bawat isa sa atin. Happy World Teachers Day ho. At dahil po doon, minarapat po ng inyong lingkod na sa ating programang Lynn Angeles on board ay bilang bahagi na rin ng pagbibigay ng pagkilala or honor sa ating mga ginagalang na guro, ay minarapat ho ng inyong lingkod na ang atin hong panauhin na ating naimbitahan ay isang guro. Gusto po nating higit pang makilala at maunawaan ang buhay ng isang guro bilang bahagi ng celebration. By the way sa ating mga taga-subaybay, ang akin din hong ina ay isang guro hanggang sa siya ay mag-retire. Grade 1 teacher din ang aking ina, kaya minarapat ng inyong lingkod at in memory of her also, sapagkat siya po ay yumao na, ilang taon na ang nakakalipas, I just want to have a feel again of having a motherly presence, a grade 1 teacher, at naging biyaya sa napakaraming estudyante na ngayon ay nasa iba't ibang larangan na po. So ang atin nung panauhin ngayon ay isang guro, 31 taon na naglingkod bilang guro, 25 years sa public school, and at the same time ay 6 years sa private school, 25 years sa public school. So napakahaba na ng kanyang eksperyensya bilang guro. At pakilala ko na po sa inyo ang ating panauhin ngayon. Maraming salamat, ma'am. Si Ma'am Mamelin, sabi ko sa kanya kanina, hindi ko ma-pronounce maigi yung kanyang complete first name. Si Ma'am Leomelin or Ma'am Melin Reynoso. Narito po siya
at ating panauhin sa ating programa. Okay na ba yung video? Pakita. So, okay, Mami Lynn. Magandang umaga po. Okay po. Ay, napakatipid ni Ma'am. Batiin niyo po ang lahat ng nakikinig sa atin. Ano ho? Una po sa lahat, pinagkasalamatan ko po ikaw, Bukal Adiling, dahil sa pag-imbita mo, sa pagpili mo sa akin upang magsalita o maging panahon ninyo dito sa radyo natin. Talagang nasurpresa po ako dahil sa dami po ng mga guro dito sa Santa Cruz, ay ako po ang napili ninyo na maging tagapagsalita dito po sa inyong programa. So binabati ko rin po, pinasasalamatan ko rin po ang aming Schools Division Superintendent, Dr. Elsie Barrios, sa pahintulot niya na maging panauhin po ninyo ako dito. At syempre po sa aking pong District Supervisor, kay Sir Wilito Constantino, at sa aking pong punong guro, kay Ma'am Maria Paz Pernia, sa pahintulot nila na mag-guest ako dito sa iyong programa. Salamat po sa iyo. Salamat po talaga. Okay, maraming salamat, Ma'am Lynn, at gayon din maraming salamat sa inyo pong mga supervisors sa pangunguna nga talaga. Totoo po, sumulat po ang ating programa sa Schools Division Superintendent kay Dr. Elsie para ipagpaalam po kayo. At alam kong hindi po ninyo ito alam, ano ho? At gayon din ho sa inyong supervisor, sa inyong principal. Maraming salamat po sa inyo for being so generous na payagan si Ma'am Lynn para po siya ay makapiling namin. Narinig ba kanina? Para po siya ay makapiling namin sa programang ito, ano ho, kasi gusto nating higit na maintindihan. Ma'am Lynn, gusto niyo po bang konting background lang? Gaano na kayo nabanggit ko na kanina, ano, baka may gusto po kayong idagdag. Okay po. Ako po ay Master Teacher 2 ng Gabaldon Elementary School. Malapit lang po dito sa radyo natin. 25 years na po nga akong teacher ng grade 1. Since po ako'y nagturo sa public school, ako po ay grade 1 teacher at saka sa lukuyan. Siguro po ako dito na rin mag-retire sa pagka-grade 1. So, ang nanay ko po ay pareho ding teacher, kaya po siguro sila yung naging inspiration ko para maging ako isang guro. Ang tatay ko po, ang nanay ko po, isang guro din. Sila po ay 41 years na nag-service bilang public school teachers. Kaya po siguro ako'y nandito sa profession na ito dahil po sa kanila, sinundan ko yung kanilang mga yapak. Mga yapak nila na maganda ang ipinakita nila sa bayan. Okay, Ma'am Lynn. So, hindi lang pala ikaw ang napunta sa misyon o bokasyon ng pagtuturo, ano po, kundi kayo ay produkto ng mga magulang na pareho pong guro. Kaya salamat din po sa kay Ma'am at kay Sir sa inyo pong nanay at tatay, ano ho, sapagkat salamat sa kanilang serbisyo noon bilang guro, and at the same time ay salamat sapagkat ang misyon ng pagtuturo ay naibahagi po nila sa inyo. So Ma'am, 31 years na kayo na nagtuturo. Any regret na kayo ay kumuha ng education? Sa dinami-dami ng kurso na pwedeng tahakin o kunin, ay bakit itong education? O pinilit lang ba ni nanay at ni tatay? Hindi naman po. Ito po, nung maliit pa po ako, siyempre po, nung bata pa ako, pangarap ko na po talagang maging guro. Gusto ko talaga siya maging guro. Parang nakikita ko po sa aking mga magulang yung kanilang mga ginagawa, yung paano magmahal sila ng mga bata, magturo ng mga bata. Parang nasundan ko po yung mga yapak nila dahil po ako'y bunso. Ako po yung kasama-sama nila sa bahay. Kaya po, hindi po ako nagsisisi na ako'y maging isang guro. Bagamat po, mahirap talaga ang isang guro, maging guro ng mga bata. Pero kung ikaw po ay may dedicated ka sa iyong trabaho, ito po ay magagampanan mo po. Ma'am, alam mo, habang tinitingnan kita, naalala ko ang aking nanay, si Nanay Mena.
Nanay Filomena Marciano Angeles sa bayan ng Mugpog na retired teacher din at namayapa na several years ago. Alam niyo po kung bakit? Kasi ang nanay ko, pag nagsasalita, laging talagang full of expression. Yung talagang, alam mo, kapag, anong tawag dito? Expressive, very expressive. Sabi niya, ikaw kaya ang makipag-usap sa grade 1 na mga estudyante araw-araw. Hindi pwede yung kagaya mo dun. Walang papansin sa iyo na mga bata dyan. Hindi ka nila papansinin. You have to be very creative in communicating with them. At hindi ba mahirap, ma'am? Mahirap din po, siyempre po, papasok po sa iyo na kunti lang yung alam ng bata. Ang iba po, siyempre, hindi pa marunong magbasa, di po ba? Talagang effort po talaga maging isang guro. Pabasahin mo sila, mag-aral magbasa, turuan mo sila ng pagbasa. Talagang pagod na pagod po ang iyong katawan, with action pa yun. With action pa yun. Pag magtuturo ka po, kailangan full of devices. Talaga po ipapakita mo sa kanila. Nandun po yung may mga intervention, mga reading intervention ka pa sa hapon, sa tanghali. Kaya ang guro po talaga, pag sa tunay na masipag talaga ang isang guro, sipag, tiyaga, dedikasyon ang kailangan para ikaw ay talagang ma-full support mo yung pangangailangan ng mga bata. Yun po. Wow. Naalala ko tuloy ulit ang aking nanay na kapag lunchtime, Opo. minsan ay doon na siya kumakain sa Opo. eskwelahan at minsan binibisita ko siya noong ako ay sa kanyang room. Minsan nagtuturo pa ng reading Opo. habang noon break, po. habang noon break, yung mga batang hindi rin umuuwi at may baon din, tinuturuan pa rin ng reading. My God. 12:30 po, nagsisimula na kaming magklase. Kahit 1:30 pa yung start talaga. 12:30 para po, iba po naman yung tuturuan namin ng pagbasa, lalo po sila yung mga maliliit na bata. Talaga pong... So talagang yan po ay typical sa mga guro po. Opo. Na talagang, sabi nga, doing the extra mile. Hindi na yan trabaho kung tutuusin po. Usually sa gobyerno ang mandate lang naman 8 hours, di po ba? Kaya nga sa mga utanggapan ng gobyerno, karamihan 8 to 5. Tapos may lunch break talaga 'yon. Pero sa mga guro, talagang typical pala 'yon. Akala ko ang nanay ko lang ang nagpapakabayani noon. So ibig sabihin talagang typical sa mga guro na yung pahinga nila ay kung pwede pa rin na gamitin para maalalayan pa rin yung mga bata. Doon na po kakain sa school para habang kumakain, nagpapabasa ng mga bata. Ganun po talaga ang mga guro. Lalo po sa panahon ngayon. Wow. And at the same time, minsan, 'di ba, kayo pa rin yung gumagawa ng mga, lalo na nung mga una-una, no po, Nagsusulat mga ng reading lesson. devices, kayo na rin yung magpapaayos ng Ng rooms. rooms. Opo. My God. So kaya po talagang hindi po pwede kasi sa programang Lynn Angeles on Board ay hindi pwede na hindi natin pag-usapan ng masinsinan ang buhay ng mga guro sapagkat yan po ang magpapaalala sa atin kung ano ang mga personal sacrifices, hindi lang official na trabaho, hindi lang ito work, hindi lang simpleng work ito sa kanila. Kundi talagang labor of love, mission of love. At the same time, ma'am, naranasan mo yung ikaw ay guro. Nung una-una na ikaw ay younger pa. Tapos nagkaroon itong pandemya. Ma'am, ano ang pagkakaiba at gaano kabigat yung naging adjustment mo? Sa totoo lang po, sa ngayon, sa panahon po ngayon ng pandemic, mahirap po talaga sa isang guro ang pagtuturo. Mahirap po Sabi talaga. ma'am nung iba, yung mga teachers, ang swerte-swerte ngayong pandemic, hindi sila, yung trabaho nila, ginagawa na ng mga magulang. Paano po kayo magre-react doon? Ay, opo, naririnig po namin yun na sila ang gumagawa. Pero sa totoo lang po, ang mga guro ay busy din sa paggawa ng modules, sa paggawa ng mga interventions, some activity para ibigay po sa mga bata. At syempre po, mahirap din po kung paano namin magagabayan yung mga bata nila, lalo po't ngayon ay panahon ng pandemic. So, ang ginagawa lang po namin sa ngayon po ay tinatawagan po namin through messenger or online. Bagaman po alam natin na
hindi lahat po ng mga magulang ay mayroong mga cellphone, magagandang cellphone. So, ginagawa po namin sa lahat po ng mga magulang na may mga cellphone, tatawagan namin, kami na mismo ang tatawag sa kanila para tanungin sila anong problema, ano ang needs ng kanilang mga anak, ano ang mga problema nila habang sila nagtuturo ng module. Yung iba po naman, pagka meron pong online, nagtuturo po kami through online. Pero hindi po namin pinipilit ang magulang na mag-online din sila. Kasi ang dahilan po, siyempre, walang load or walang signal. So, ang ginagawa po namin, pagbalik po ng mga module, binabalik po ng nanay, kinakausap po namin ang nanay, ano po ang naging problema mo sa isang linggo, ano po ang pangangailangan ng inyong anak, at yun po naman gagawa namin ng paraan, gagawa namin ng mga intervention para po maibigay muli sa kanila. Lalagyan po namin ng note yung modules na checkan na namin, lalagyan namin ng mga notes na ganito, sasabihin namin sa magulang para magkaroon po ng parang interaction ng magulang din at saka ang mga teacher. Yun po ang aming best practices na ginagawa. Great, Ma'am Meline. At meron bang instance kasi sa totoo lang nadagdag pang trabaho. Dati mga bata lang yung tutok ninyo. Ngayon pati magulang i-coach nyo pa, i-mentor, medyo aalalayan nyo pa rin talaga. So parang teacher na rin kayo ng mga bata, teacher pa rin kayo ng gadget na ganyan eh. May instance ba na talagang nadadawit-dawit na, nadadamay na rin kayo dun sa pati kung tutuusin ay obligasyon na dapat on the part ng magulang pero dahil sa kakulangan ay parang additional burden sa inyo? Opo, mahirap din po sa amin yun kasi po pasasabihin wala po kaming load kaya po kami hindi nakapag-online, wala po kaming cellphone. So noong pong parang nung mga nakaraan medyo hindi pa po restricted yung ating panahon, hindi po masyadong kami po pinupuntahan po namin yung mga bata. Kita nyo po Pinupuntahan yan. Po sa bahay namin. po nila. Opo, And that is umaakyat po kami ng bundok para lamang po ipakita sa mga magulang na kami ay nakasupport sa kanila. Na sabi lang po nila ay mas mahirap daw po yung ginagawa nila. Tapos po ay yung iba po ay may trabaho, nagagabayan lang ay sa hapon. So ginagawa po namin, pinupuntahan po namin nila, nile-lecture din po namin yung nanay, yung bata, para madaling maituro nung nanay sa bata yung masusunod pang mga modules. Kita nyo po yan, mga kababayan natin na sumusubaybay po dito sa ating programang Dean Angeles on Board. Hindi po madali yung kanilang pinagdadaanan. Kailangan nilang, siguro yung iba, swerte ng ibang ang mga estudyante ay malapit lang sa kabayanan, Pero totoo, yung mga teacher na kailangang pumunta sa malalayong lugar, minsan kapag medyo bundok ang lugar, magkakalayo ang bahay. Kailangan nilang puntahan ang mga 3 bahay lang ay baka lawit na ang dila ni ma'am at ni sir, But yan po yung typical example na isang napakabigat na sitwasyon ng ating mga guro din. Ma'am, meron ba kayong particular na, without mentioning name, without mentioning name, meron ba kayong particular na kapwa guro na sa tingin po ninyo ay kagaya po, yung lumalakad ng napakalayo pero nakikita po ninyo yung dedication na sobra sa kanyang ginagawa. Do you have a particular person in mind? Opo, mayroon po. Marami po ang mga guro na talagang ang dedikasyon niya sa pagtuturo ay gano'n na lamang. Minsan nga po, minsan pumupunta sila sa bahay ng bata, at saka pag minsan po wala dun ang bata, minsan po ay nadadat na namin na wala dun ang bata. So, nagaano po kami, bakit po wala dito ang bata? Kailangan ko po siyang makita, kailangan ko po siyang turuan, at ayoko po na sa araw na ito ay hindi siya matuto sa aking sa module sa module o sa lesson namin ngayon. So, pinupuntahan po talaga niya. Nagdadala pa po siya ng mga projector. Binibit-bit pa po niya ang projector.
nasa isip niyo na po kung sino po yan? Pwede po bang magbigay kayo ng at least 3? Spontaneous po ito, wag magtampo po yung iba, ano? Kasi binibigla po natin si Mamelin. Nasa isip lang natin, at least 3 lang na yung ganyan ang experience talagang na-share sa inyo, malalayong lugar. Alam ko pong marami kayo, marami yan. Pero at least 3 o 5, ma'am. Do you have some people in mind? O sana po walang magtampo sa akin, Opo, pero... biglaan po ito. Huwag niyo po siyang sisisihin. Okay. Sige, Nandyan ma'am. po yung kasama ko, si Sir Enrico Rivamonte. Pakilista mo nga. Na siya po talaga yung bit-bit niya ang mga kagamitan, mga projector, dadalhin niya sa talaga kung saan siya pupunta para turuan lamang yung mga bata. Nandyan, siguro po, nandyan din po, marami po mga guro talaga. Pero si Sir, medyo, Sir Enrico, yung agad ang nakapasok yung po agad ang isip mo. pumasok sa isip ko kasi po ay siya yung kasama kong guro. Personally, na-witness niyo po. Opo, Okay. kasama ko po siyang guro sa Gabaldon na talagang siya po ay mayroong tricycle na talagang siya ay pumupunta, bit-bit niyang lahat. Bit-bit ng lahat para lamang po mapatuto niya ang kanyang mga eskwela. Ma'am, 2 pa. 2 pa po. Nandyan po napahirapan po ako sa dami po ng teacher. Baka po magtampo Okay, sa isa na akin. lang. Ay, isa na lang po. Isa na lang. Ay, Okay, sige. Ito'y sasalamat na lang rin po natin kay Sir ano nga? Enrico, Kay Sir Rico. Kay Sir Enrico Rivamonte, pasasalamat po ng Lynn Angeles on board. Spontaneous po ito, biglaan, na-mention po ni Mamelin ang sakripisyo po at personal sharing ng inyong serbisyo na talagang beyond what is expected from you. Dahil pwede rin namang hindi gawin, pwede namang petics din ng konti, no? Pero salamat, Sir Enrico Rivamonte, at mula sa Lynn Angeles on board, just a token of thanks din po. Alam kong maliit lang po na bagay o baka mas marami po kayo nito, pero siguro isang sakong bigas, 50 kilos rice, bilang pasasalamat ng Lynn Angeles on board sa inyo pong paglilingkod beyond what is expected. So mabuhay po kayo, Sir Enrico Rivamonte. Sabi po, mga kababayan, sa mga iba pa pong guro, nakapareho rin po ang ginagawa. Wag po kayo magtampo kay Mamilin, ha. Spontaneous po yung tanong natin, hindi niya plinano, yun lang. Pero definitely, alam po ng ating programa na marami po kayo. Marami pong kagaya ni Sir Enrico Rivamonte na mga uri ng guro dito sa ating lalawigan. Bukal, Mamilin? meron pa po ako yung mga SPED teacher namin. Okay po. Kasi po kami po sa school ay may 4 na SPED teacher na talagang pinupuntahan po nila. At kasama pa po ako kasi nag-o-observe kami. Pinupuntahan po nila, noon pong okay pa ang panahon, talagang tinuturuan nila ang mga bata. Nakikita ko po yung hirap nila. Nandiyan po si Ma'am Mercedita Brion, Okay Ma'am po. Mary Jane Pereda, Okay po. Ma'am Rosary Cafrente. Okay po. SPED teacher po sa amin yan. Okay po. Lahat po ng nabanggit ni Ma'am na SPED teachers, maraming salamat po sa inyo, and as a token of appreciation and love mula sa Lynn Angeles on board, magbibigay din po ang programa sa inyo ng tig-iisang sakong bigas. Maliit na bagay po ito, pero ito po ay munting pagkilala lamang namin sa inyong sakripisyo, lalo na sa mga persons na mga special persons with special needs. So maraming salamat po sa inyo at mabuhay po ang inyong lahi, nawa ay dumami, po. At thank you very much po sa inyo. So pakilista lamang 'yon, at may utang tayo kay Ma'am Melin at sa kanyang mga na-mention. Maraming salamat po, Bukal. Okay po. Isa pa pong tanong, Ma'am. Ano ang namimiss ninyo sa face-to-face na klase? Napakarami po, Bukal, ng namimiss namin. Ang mga bata po na makukulit, lalo sa akin po ay grade 1, ang mga bata po na aming tinuturuan ng harap-harapan,
At syempre po, yung kung paano namin sila tinuturuan, nakakamiss din po yung sa loob ng classroom. Nandun po yung mga bata nakaharap sa iyo, nakikinig sa iyo, tinitingnan ang mga devices mo. Yun po yung nakakamiss sa buhay ng isang guro, yung nasa loob ka ng silid-aralan. Ay ngayon po, kahit nasa silid-aralan ka, ikaw lang mag-isa. Hindi po katulad nung marami po ang mga bata na nandyan sa iyong harapan. 30 na pupils, 35 pupils. Ngayon po, wala kaming nakikitang ganun. Yun po ang namimiss namin sa aming pagtuturo. Opo. Pero talagang challenging, ano? Opo. Sabi nga ng ating speaker, noon hong ka-meeting niya kami, maari talagang tumagal ito at siguro ay magiging bahagi ng buhay ng bawat isa sa daigdig na ito sa mahaba pang panahon, and we must really adapt na rin talaga. It's ang hirap talaga, ano po, biro mo yun na lang talagang hindi ka makapagkamay, lalo na po sa inyo, ano, ang mga guro pa naman ay kasama na diyan yung pagkalinga ay yung aakbayan mo yung mga bata habang aakapin mo habang nag-aaral sila. Opo. Ay nakaakbay ka, nakasusulat po sila, aakayin ang kamay. Yun po yung mga nakakamiss. Napipicture out ko yung ngayon napaka-indifferent, ano po. Paano, naisip po namin, paano makakabasa ang aming eskwela kung hindi mismo kami ang nagtuturo? Siyempre po, yung mga magulang, iniisip din nila, paano namin matuturuan, lalo't yung ibang bata hindi naniniwala sa nanay. Di po ba? Ang palagi po sinasabi sa amin, paano ko mapapatuto? So, ginagawan po namin ng paraan yan para lang po mabigyan namin ng matutunan po ang mga bata. Yun po. Mamaliban din sa ating mga pinagkukwentuhan, meron pa po ba kayong naalala na parang significant experience niya sa pagtuturo? It may be something na challenging, maaring yung iba ay inspiring, o isa lang po na hindi niyo malilimutan sa inyong eksperyensya bilang guro. Bilang guro po, hindi ko po malilimutan syempre yung magulang na pagka yung may nagrereklamo sa'yo. At saka po ako bilang isang grade 1 teacher, pumapasok po sa aking bata, iyakan. Para pong sa unang araw ng pasukan ay binyagan. Ito po yung challenge sa amin na hahabulin namin yung bata, hahabulin mo yung bata na ako po sa totoo lamang sa paghabol ko ng bata, nahulog ako sa hagdan. Napilayan po talaga ako. Terrible, pero kung yung bata po ang napilayan, baka po ako ay pinatawag ng DepEd. Pero ako po ang napilayan sa paghabol ng bata, pero natutuwa naman po ako ngayon kasi po ang karamihan po sa aming mga naging eskwela ay doctor, nurse, engineer, may attorney. Na, yun po ang talagang nakakatuwang experience na ang eskwela mo ngayon ay co-teacher mo na rin. Sasabihin sa'yo, ma, pareho na kita. Yun po nakakatuwa na parang experience mo na pinaghirapan ko ito. Ito ngayon ay isang guro na din, nakatulad ko, at nakakasama ko na rin po sa school. Kaya nga sabi ko, ma'am, kanina, meron ba na kasi madalang naman siguro yung hindi man lang nakaapak ng grade 1, di ba? Sa mga panahon ngayon, lalo na libre naman ang edukasyon natin. May pampublikong mga paaralan na nagbibigay ng libre. Parang napaka-irresponsable na rin kung hindi talaga mapaaral ng kahit grade 1 lang, ano, sino bang hindi dumaan sa isang grade 1 teacher? 'Di ba? Kaya lahat tayo, ang ating buong pagkatao, ano man ang ating profesyon, ano man ang ating kalagayan ngayon, gaano man kayaman, gaano man ka-successful ang isang tao, palagay ko wala diyan na hindi dumaan sa isang grade 1 teacher. Kaya ang mga teacher at saka yung iba pa nating mga guro, ano, kaya ang mga guro ay bahagi ng buhay at pagkatao ng halos lahat sa atin. Kaya, Ma'am Melin at sa lahat ng mga guro dito sa ating lalawigan, sa ating bansa, sa buong daigdig, because it's World Teachers Month. Maraming salamat po sa inyong sakripisyo. Maraming salamat po sa pagpili ninyo ng bokasyon ng pagtuturo. At Ma'am Melin, ano ang gusto mong banggitin sa mga kabataan ngayon, sa mga magulang? I-invite mo ba or i-encourage mo ba ang mga kabataan ngayon na tahakin ang bokasyon na
na pinili mo, ang misyon na pinili mo? Opo. Sa mga kabataan na gustong magturo o maging guro, mag-isip-isip kayo. Joke po! Joke po. Hindi po. Biglang tinakot. Hindi po. Joke lang po yan, Bukal. Sa gustong maging guro, ito po ay isang noble profession. Noble profession. Ito po ay talagang, kung gusto mong maging guro, ikaw ay dedicated sa iyong gagawin. Hindi basta kukuha ako ng guro lang. Ayaw po namin kasing makarinig ng teacher lang. Kumuha ka, teacher na lang. Hindi po basta-basta maging isang guro. Kaya kailangan po, kung gusto nyo na sa mga kabataan gustong magturo, maging guro, ibigay nyo ang sarili nyo ng buong puso at may dedikasyon sa pagtuturo. Yun lang po. Okay, tama pala yung minensyon ni Ma'am kanina. Sa mga gustong maging guro na mga kabataan, mag-isip-isip muna kayo. Dahil kung ang gusto nyo ay kumuha ng propesyon para yumaman kayo o maging marami yung pera sa bangko o maging sikat kayo, kung yan lang ang iyong gusto sa buhay, ay hindi yan ang esensya ng pagiging guro. Kaya tama rin yung binabanggit ni Ma'am. Mag-isip-isip muna. Pero kung gusto natin na maging bahagi ng isang propesyon na makakapaghulma para magkaroon ng maraming mabubuting tao, maraming magiging mabubuting mamamayan, citizen ng republika natin, o magiging makakapaghulma ng mga kabataan na may takot sa Diyos, kung gusto natin yan, ay at the same time ay kung handa mong ibigay ang iyong sarili, sakripisyo, nang hindi lamang iniisip ay babayaran ba ako dito, ito'y sobra na sa 8 hours, ito ay pahirap lamang sa amin. Kung yan lang ang ating iisipin, hindi yan ang esensya ng pagiging guro na minimension. Yung kalidad, yung uri ng guro na kagaya ni na Ma'am Melin. Pero still, it will always be a very noble profession. Sabi nga, Ma'am, marami raw nakapila sa langit, karamihan daw ay mga guro. Posible. Dahil yung sakripisyo nila, pwedeng hindi natin man lang mapasalamatan, pwedeng hindi natin nakikita lahat, pero ang Panginoon naman nakikita lahat. Kaya baka siya na ang nagbibigay ng lahat ng reward sa mga guro na ating ino-honor ngayon. So sa lahat ng aking mga guro, mga naging bahagi ng aking buhay, naging bahagi kung ano man ako ngayon, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat, Ma'am Melin, at isang pag-alaala sa aking mahal na ina, Nanay Mena. Nawa ay ikaw ay maligaya at sana ay ikaw ay isa doon sa pumila sa papunta sa langit. I am hopeful, prayerful na you are also blessed, and ang pagiging guro mo was part of the reason why. Ma'am Melin, maraming salamat sa inyo. Kami po ang Lynn Angeles on Board ay may simple token of appreciation sa inyo. Ito po, pakita ko lang dito sa ito po ay mug ng Lynn Angeles on Board. Hindi ko po ikaw malilimutan, Bukal. Ito po ay puso sa gisag ng aking puso. Hindi lamang po sa inyo, kundi sa lahat ng mga guro. At syempre, something sweet. Something sweet para kay Ma'am. Thank you po. Simple token of thanks. Thank you po. Ma'am Melin. Okay. Thank you po. Okay po. Meron pa po ba kayong babanggitin sa ating mga taga-subaybay? Ako po ay talagang nagpapasalamat sa iyo, Bukal, sapagkat talagang napili ako na maging bahagi ng iyong programa. Talagang saludo po ako sa iyo, Bukal. Akin pong binabati, baka po ako ay pagalitan ng aking asawa. Binabati ko po si Barangay Captain Rustico Reynoso,
Hindi ko po siya kasama ngayon, meron po siyang pinuntahan. At syempre po ang aking pong mga anak, ang anak po ay nagpapabati sa akin, ang aking 3 apo. Okay. May apo na po ako, 3. Aking pong anak, si Lailin, si LV, si John Leo, tsaka si John Lloyd. At ang aking pong mga kasamang guro sa Gabaldon Elementary School na naging bahagi po ng aking buhay, kasama-sama ko sila araw-araw. Nagpapasalamat po din ako sa kanila at sa lahat po na nandito nakikinig sa iyong programa. At madalas po talaga ako ay nakatutok sa radyo natin. Kahit sino pa po yan, kahit sino pa po yung nagraradyo, nakikinig po talaga ako. At alam ko po yung mga ginagawa nyo na magagandang ginagawa nyo sa bayan. Kaya po sa inyong lahat, sa lahat po na nakikinig dito sa radyo natin, ipagpatuloy po natin ito. Okay. Maraming salamat, Mami Lynn. It's a pleasure na kayo po ay maging kasama natin dito sa ating programa. At sa lahat ng mga binati ni Ma'am, kasama na po si Kapitan at lahat ng kanilang mga anak, mga apo. Napakaswerte po ninyo sa pagkakaroon ng isang misyonera, isang edukador, Ma'am Melin Reynoso. Maraming salamat po, Ma'am. Maraming salamat po. Okay po, and time check, it's now 11:50. Muli po ang pagpapakilala ng ating programa. Maraming salamat po. Thank you po. Naglilingkod sa sambayanang Marinduqueño, Lynn Angeles on board. Kasama ang Bukal ng Lalawigan, Bukal Lynn Angeles. Dito sa radyo natin Santa Cruz, 104.5. Tuwing Miyerkules, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Lynn Angeles on board. Angeles Report. Angeles Report. Angeles Report. Okay, sa ating pong mga kababayan na sumusubaybay dito sa ating programa sa loob at labas ng lalawigan, sa loob at labas ng bansa, ito pa rin po ang inyong Bukal ng Lalawigan, Bukal Lynn Angeles. Kasama po rin po ninyo sa ating programa Lynn Angeles on board. Ang inyo pong lingkod, di po ba, simula October 1 hanggang October 8 ay pagpa-file ng COC ng COC, ibig sabihin Certificate of Candidacy ng mga ilang manunungkulan sa iba't ibang posisyon dito sa ating local government at the same time sa national na level. At gusto kong ibahagi sa inyo sa Angeles Report na ang inyo pong lingkod ay nag-file na rin ng Certificate of Candidacy para Vice Governor ng ating lalawigan. Sa ilalim ng partidong PDP laban sa pangunguna ng ating House Speaker, Lord Alan Quinto Velasco, at gayon din ang ating Governor, Presbitero Velasco, para sa kanila pa ring posisyon na Congressman at Governor at ang inyong lingkod para Vice-Gobernador. Kasama rin po natin na nag-file ng Certificate of Candidacy ang ilan sa provincial level na mga bukal na kakandidato. Karamihan ay re-electionist. Sa District 1 ay sa District 2 ay nakasama po natin kahapon na nag-file Bukal Ismael Lim, gayon din Bukal Mel N. Cabo at Bukal Mercy Rehano. Sa District yun po ang sa District 2. Sa District 1 naman ay kasama natin na nag-file sa amin hong grupo ang si Maki Caballes, si Dindin Opis, Kapitana Dindin Opis, at gayon din ang PCL President natin sa kasalukuyang kasama sa Sangguniang Panlalawigan, Bukal Jojo Leva. So, gayon din sa aking pagkakaalam ay marami na ring mga iba pang nag-file mula naman sa mga municipal positions naman po. So, kinukwento ko lang po yan sa inyo na tayo ay nag-file ng COC para po isa sa inyong pagpilian para Vice Governor ng ating lalawigan. At sapagkat nga po sa ganito kasing
pag-file ng COC, nagkakaalaman na kung sino ang magkakagrupo, nagkakaalaman na kung sino ang magkakasama at hindi magkakasama. Isang bagay lamang po ang aking dinadalangin at pinapangarap. Kami ho'y bago nag-file ng COC ay nagsimba po muna kami sa Santa Clara. At sa homily po ng ating butihing Bishop Maralit, napakaganda po ng kanyang na-mention doon na binabanggit ng ating Pope. In essence na lang po, hindi ko na po i-quote. Ang binabanggit lang niya, ang paglalaan ng sarili para sa serbisyo o para sa serbisyo publiko ay isang kawanggawa o isang charity. Totoo rin naman po yun. And reminder po yun sa amin, reminder sa lahat ng mga nag-aalay ng sarili sa paglilingkod, na ang pag-handle, ang paghawak ng posisyon na opisyal o paglilingkod sa serbisyo publiko ay isang gawain ng kawanggawa or act of charity. Reminder yan sa amin. Reminder din po sa ating mga kababayan. Makikita mo sa Facebook po, kasama na rin po kami doon. Nagpo-post po kami nakapag-file na po kami ng Certificate of Candidacy. O yung iba may mga nagla-like, yung iba ay kanya-kanyang comment, Pero ang sana sa ating mga kababayan, kahit sino man po yan, regardless kung anong grupo, kung kaninong partido, kapag po nagpakita ng eto na po, may COC na po ako, magpa-file na po ako or nakapag-file na po ako, sana ang maramdaman po ninyo ay ang mga taong ito ay nakagaya namin, ay naglalahad ng sarili para maglingkod. It is an act of love, it is an act of charity. And kung ganito po ang talagang ating iisipin, kagaya nga na binabanggit ni Pope Francis, gayon kami rin na mga kakandidato o kumakandidato, kapag yan ang inisip mo, ginagawa namin ito bilang manifestasyon o bilang gawain na kawanggawa o gawain na manifestasyon ng aming pagmamahal sa kapwa para sa kabutihan ng higit na nakakarami o kabutihan ng lahat. Pag inisip mo po yan, walang dahilan para hindi magkasundo-sundo. Walang dahilan para mag-awayan. Walang dahilan para magsiraan. Kasi pare-pareho lang tayo na naglalahad ng sarili para sa paglilingkod. At yun din naman ng ating mga kababayan, sana rin maramdaman din ng mga nag-aalay ng sarili, kung anumang partido yan, kung kanino mang grupo yan, ang maramdaman po sana ay ang inyong pagmamahal din. Dahil ito po yung panahon na ang sambayanan din ang sambayan ng Marinduqueño, ang sambayan ng Pilipino, ay magtatanim ng kung ano naaanihin nila kapag ang mga kanilang tinulungan at pinagkatiwalaan ay nasa pwesto na. So, ang binabanggit nga, kung ano ang iyong tinanim, yan ang iyong aanihin. Kapag ang itinanim mo ay pagmamahal, baka ang iyong aanihin din ay pagmamahal mula sa mga manunungkulan. Kapag ang itinanim mo ay galit, baka hindi rin makatulong. Kapag ang itinanim mo ay away, baka hindi rin makatulong. Kaya sana po, talagang paalala ito ni Pope Francis sa atin. Banggitin ko lang po sa wikang Ingles, eto na, Konsehala Meli, English na naman, kasi English ito, sabi ni Pope Francis, politics, though often denigrated, remains a lofty vocation and one of the highest forms of charity, inasmuch as it seeks the common good. Inasmuch as it seeks the common good, it is the highest form of charity. Kaya, sana po, sa lahat ng mga naglalahad sa amin ng paglalahad ng aming sarili sa serbisyo publiko,
nawa po ay ang maramdaman ng tao ay ang humaharap po sa inyo ay mga tao na nais maglingkod, nais magbahagi ng sarili, nais bigay ng inaakalang pagmamahal, act of charity, act of love para sa ikakabuti ng lahat. At nawa po ang eleksyon na ito ay maging tunay na mapayapa, makabuluhan, kung saan ang lahat ay kikilos out of love. Hindi out of hatred, out of love, out of what is good, out of what is true. At sa lahat ng aking mga kapwa kandidato, maaring kagaya ng binanggit ko sa aming meeting kahapon. Maaring hindi sa lahat ng pagkakataon ay pare-pareho ang ating kulay. Maaring hindi sa lahat ng pagkakataon ay pare-pareho ang ating daan na pinanggalingan. Maaring hindi sa lahat ng pagkakataon tayo ay magkakasama. Maaring hindi sa lahat ng pagkakataon tayo ay pare-pareho. Pero sana we could rise above the situation. We could focus not on those things that divide us, but we could focus on things that unite us. And ano po yun? Yun po yung esensya kung bakit tayo naglalahad ng ating sarili. Sabi ni Pope Francis, it should be an act of charity. It should be an act of love for the common good. Kaya sana po, ito po ay sana ang politika ay maging meaningful expression ng democratic process. Hindi expression ng galit, hindi expression ng pagpapabagsak ng isa't isa. Let us focus also on what is good and beautiful in us. And sa bahagi po ng inyong lingkod, ako po ay bukal ng ating lalawigan, bagamat ako'y nag-file ng Certificate of Candidacy para Vice Governor hanggang June 30 po. Ang sigurado ko po, ako po ay lingkod bayan pa rin ninyo sa pamahalaang panlalawigan bilang bukal. At ako po ay patuloy pa rin maglilingkod sa inyo hanggang sa huling oras ng aking panunungkulan. At ang atin naman pong kinabukasan sa ating i-final na Certificate of Candidacy para Vice Governor ay ipinapaubaya na lang natin sa bendisyon ng Panginoon at sa tulong ng tao. So maraming salamat po sa lahat ng ating mga katuwang sa paglilingkod. Sama-sama po tayo at tayo po ay patuloy na kumilos para sa ikakabuti ng lahat. Maraming salamat sa ating mga kababayan na patuloy na sumusubaybay dito sa ating programa Lynn Angeles on Board. Muli po, samahan po ninyo ako sa darating na Miyerkules dito sa ating programa Lynn Angeles on Board. Yun pong mga nabigyan natin ng isang sakong bigas. Yan po ay tatawagan po kayo ng ating staff. At noong nakaraang linggo, ang winner po ng isang sakong bigas, ito po naman ay 25 kilos. Si Ma'am Merlinda Salvacion mula sa Barangay Maniwaya. Nag-message po siya ng tamang sagot, 1217. 1217. At birthday din niya. Nag-birthday din siya ng October 10. So, pa-birthday na rin natin. Ma'am Merlinda Salvacion from Maniwaya. At sa lahat ng nag-message at sumagot, meron din po kayong token mula sa Lynn Angeles on Board. Sa next na programa natin sa Wednesday, abangan po kung ano pa ang tanong para manalo din ng isang sakong bigas. But for now, congratulations Ma'am Merlinda from Maniwaya. Nanalo po kayo 25 kilos, one sack of 25 kilos rice. At sa lahat ng ating mga tagapakinig hanggang sa susunod na Miyerkules, same time, it's a date with Lynn Angeles, 11 o'clock to 12 o'clock ng tanghali. Mahal ko po kayo.
Naglilingkod sa sambayanang Marinduqueño, Lynn Angeles on board. Naglilingkod sa sambayanang Marinduqueño, Lynn Angeles on board. Tatalakayin ni Bukal Lynn Angeles ang mga kaganapan sa sangguniang panlalawigan. Sasagutin ang tanong ng mamamayan at bibigyang pugay ang magagandang ginagawa ng ating mga kababayan. Kasama ang Bukal ng Lalawigan, Adeline Lynn Angeles, dito sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3, at sabay na mapakikinggan sa radyo nating buwak 105.7 FM tuwing araw ng Sabado, alas 5 ng hapon. Lynn Angeles on board! Una ay ligtas gamitin. Lahat ng bibilhing bakuna ng gobyerno ay dumaan sa masusing regulatory process. Lahat ng bakunang aprobado ng Philippine FDA ay ligtas at epektibo, anumang brand ito. Pwede bang magbago ng brand per dose ng vaccine? Sa ngayon, sa iisang brand ng bakuna manggagaling ang bawat dose na ibibigay sa iyo dahil sa magkakaiba ang efficacy at immunogenicity ng bawat brand ng bakuna. Ano ang immunogenicity? Ang immunogenicity ay tumutukoy sa kakayahan ng anumang uri ng antigen o bakuna na magbunsod ng immune response ng katawan. Kaugnay nito ang natural na biological na mekanismo ng ating katawan laban sa mga impeksyon. Paano pinipili ang mga lokal na pamahalaan na unang makakasali sa vaccine deployment program ng pamahalaan? Ang pagpili ng mga uunahing lugar ay nakabase sa burden of disease, kung saan sinusukat kung ilan ang kasalukuyang aktibong kaso at kung ilan ang porsyento ng populasyon ang may naturang sakit o ang attack rate. Ang bilang ng aktibong kaso ay natutukoy sa pagbawas ng mga gumaling at namatay sa kabuuang bilang na nagkasakit. Samantalang nagko-compute ang attack rate sa pamamagitan ng pagkuha ng porsyento ng kabuuang bilang ng populasyon na nagkasakit sa loob ng nakalipas na 4 linggo gamit ang multiplier na 100,000 populasyon. Together, we can beat COVID-19. Together, kaya natin to be the solusyon sa COVID-19. Ito ang unang makakapagpabakuna. Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vacunation!